Grabe no? Hindi mo naman pinalaki sa gulo. Pero bakit parang wala na silang pakialam? Parang ikaw pa yung may mali, ikaw pa yung nagkulang, kahit lahat binigay mo na. Kung minsan parang gusto mo na lang umiyak sa inis at sakit. Pero teka lang, huwag ka muna sumuko. Hindi mo kailangang sumigaw o makipagtalo para mapansin at ma-realize nila ang pagkukulang nila. May mas epektibong paraan. Ito ang 5 payo na makakatulong sa'yo bilang magulang. Para sa anak mong pasaway, pero mahal mo pa rin ng sobra. Unang bawasan mo muna ang pakikipag-usap. Kapag mainit ang ulo, oo, normal lang na gusto mong kausapin agad ang anak mo kapag may ginawang mali. Pero minsan, sa sobrang init ng ulo mo, puro sigaw na lang lumalabas. Kapag ganyan ang approach, lalong nagsasara ang bata. Lalong nagiging pasaway. Kaya bago ka magsalita, huminga ka muna ng malalim. Lakad ka muna sa labas, uminom ng tubig, o manahimik kahit sandali. Kapag kalmado ka na, saka mo sila kausapin. Mas naiintindihan ka ng anak mo kapag hindi ka galit. Tandaan, hindi lahat ng laban kailangang sabayan ng sigaw. 2, ipakita mong may hangganan ang lahat ng bagay. Minsan akala ng anak natin, wala tayong limit. Akala nila, kahit bastusin ka na, okay lang. Bakit? Kasi sa tuwing nagkakamali sila, ikaw pa rin yung sumusuyo, nagbibigay at nagpapasensya. Pero tandaan mo, ang pagiging magulang ay hindi pagiging doormat. Dapat mong ipakita na may limitasyon din ang lahat, lalo na ang respeto. Kung kailangan mong tigilan ang pagbibigay ng baon o allowance pansamantala para matuto sila, gawin mo. Hindi mo sila sinasaktan. Tinuturuan mo lang sila na ang respeto, hindi basta hinihingi, kundi binabalik din. 3, magkaroon ka ng buhay bukod sa pagiging magulang. Alam kong mahal na mahal mo ang anak mo. Pero tandaan, hindi lang pagiging magulang ang role mo sa buhay. Dapat may sarili ka ring mundo. Subukan mong bumalik sa mga hilig mo. Magtanim, magluto, manood ng paborito mong palabas o kahit simpleng lakad sa palengke. Kapag nakita ng anak mo na masaya ka kahit hindi sila laging nasa tabi mo, mas naiisip nila na hindi ka dependent sa kanila. Doon nila unti-unting marirealize na may halaga ka kahit hindi sila ang mundo mo. At minsan, doon pa sila natututong bumalik sa'yo. 4, huwag mong takasan ang disiplina kahit masakit isa to sa pinakamahirap. Sino ba namang gustong sakta ng anak? Pero ang disiplina hindi palaging paninigaw o palo. Minsan, sapat na yung pagkaka-cut off ng pribilehiyo nila, gaya ng internet, cellphone o gala. Oo, baka isipin mong sobrang OA nun. Pero tandaan, kung hindi mo sila tuturuan ng konsekwensya ng mali nila, sino pa? Ang labas niyan, sa labas pa sila mapapahiya o mas malala, makulong. Kaya habang nasa puder mo pa sila, habang may chance ka pa, turuan mo sila na bawat mali may kaakibat na resulta. 5, manindigan, kanakarapat dapat kang igalang. Huwag mong hayaan na ang anak mong minahal mo, pinalaki mo, at pinaghirapan mo, ay tratuhin ka na parang wala kang halaga. Hindi mo kailangang makipagtalo araw-araw para lang ipaalala kung sino ka sa buhay nila. Minsan, sapat na yung paninindigan mo, yung tipong hindi mo na sila palalagpasin kapag sobra na, at hindi mo na ipagpipilitan ang sarili mo kapag malinaw na binabalewala ka. Kapag nakita nila na hindi ka na katulad ng dati, na hindi ka na laging nakahanda para sa kanila, mas matatandaan nila ang halaga mo. At sa tamang panahon, babalik at babalik din ang respeto nila. Paalala, ang pagiging magulang ay hindi perpekto, hindi rin madali, pero kung patuloy mong haharapin ang pagiging pasaway ng anak mo nang may respeto pa rin sa sarili mo, mas may chance kang mabawi ang respeto nila. Huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Dahil sa pagmamahal na yan, matututo rin silang magmahal at rumespeto sa'yo ng totoo. CTA, Call to Action. Na-experience mo na rin ba ang magkaroon ng pasaway na anak? Yung tipong kahit anong bait mo, parang hindi nila nakikita? Comment mo sa baba ang karanasan mo at ishare mo itong video sa kapwa mong magulang. Malay mo, makatulong din sa kanila. At syempre, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang payo at kwento na siguradong tatama sa puso mo.